isa sa mga kautusan or yun, nakakautusan ng kanilang rabbi, ang kanilang mga guro, ay yung patayo. No? Ganun sila ka-strict pagdating sa pananalangin. No? Ito pa po, yung nakita ko sa Mishnah Berakot chapter 4. Sabi dito, while praying, one must face toward that direction of the holy temple. The one who was riding on a donkey should dismount and pray calmly. So ganun sila ka-stricto pagdating sa pananalangin na kung mananalangin ka, dapat you're the one who are praying, the one must face toward the temple. And if you are riding on a donkey, bumaba ka para manalangin. No? Ganun ka-strict. Tapos basahin niyo po itong ayan, ito. If he is unable to dismount, he should turn his face toward the direction of the temple. If he is unable to turn his face, it is sufficient that he is focused his heart opposite the holy. Balik ko lang po. Ito, tungkol sa pagtayo. Sabi dito, standing in prayer is standing before God. No? Even if the king greets him, he should not respond to him. And even if the snake wrap on his heel, he should not interrupt his prayer. So, ganun ka-stricto, no? Kahit batiin ka ng hari, huwag mong papansinin, huwag mong don't let him interrupt your prayer. No? And kahit na may ahas ka sa paa mo, huwag kang titigil sa inyong panalangin. So, in addition to that, mga kapatid, may mga ilang mapagpaimbabaw na sinamantala itong ganitong practices, no, na para ipakita sa taong sila relihiyoso, sila yung makadiyos. At ito nga ay napansin ng ating Panginoong Hesus. No? Yung ganitong estilo ng pagpapakita ng tao. Alam nyo kasi, kapag ginagawa natin itong peke, no, yung panalangin, hindi sincero eh. Kasi kapag nananalangin ka, alam kong nakatingin sa iyo yung kapatid, pinagbumukha mong kakaiba yung sarili mo. Na hindi talaga sa Diyos ang focus ng puso mo. Yun kasi ang purpose kung bakit sinasabi ng Panginoon na huwag kanyang magpakitang tao pagdating sa panalangin. And naalala ko, nag-trending ito sa social media, yung taong kinuha niya yung kanyang prayer sa AI, no? Ultimo yung sa last part na you are free to modify this prayer. Nabasa niya pa. So nalaman tuloy ng tao na AI yung panalangin niya. So just, para lang maganda yung pagkaka-English ng, ng panalangin mo para marinig ng mga tao. So hindi talaga galing sa puso mo yung pakikipag-usap sa Diyos. So, nakita niyo, nahayag yung kanyang kamalian sa pagdating sa panalangin. So, yun yung mga ilang mga pagkakamali ng tao. Ayun, ang sabi ng Panginoon, datapwa, pag ikaw ay mananalangin, pumasok ka sa iyong silid. At kung mailapat mo na ang iyong pinto, ay manalangin ka sa iyong Ama na nasa lihim. At ang iyong Ama na nakakakita sa lihim ay gagantihin ka. Again, yun pa rin, yun ang patulan, na manalangin ka sa silid sa lihim, na kung saan nakikita ng Diyos at ang Ama o ang Diyos ay gagantihin ka. Didindinan niyo yung panalangin. Sa verse 7, at sa pananalangin ninyo ay huwag ninyong gamitin ng walang kabulong paulit-ulit na gaya ng ginagawa ng mga hindi, sapagkat iniisip nilang dahil sa kanilang maraming kasasalita, ay didingding sila. Katulad ng mga tinuturo sa atin sa panahon ngayon. So, manalangin ka ng 20 times na Ama namin, 25 times na Aba, Ginoong Maria. So, ito yung binabanggit ng Panginoon na huwag kayong gumamit ng walang kabuluhang paulit-ulit. No? Hindi po yung ginagawa ng tunay na Kristiyano, na tayong mga Kristiyano ay pag nananalangin sa isang araw, hindi lang naman tayo isang beses manalangin sa isang araw. Minsan sa umaga, sa tanghali ulit, sa gabi, bago matulog. So hindi po
po yun ang binabanggit na paulit-ulit. Kundi yung walang kabuluhang paulit-ulit. No, sa iyong panalangin, sa panahon itong panalangin mo, pinagbabanggit ka ng paulit-ulit. Na kung saan parang kang sirang plaka, na parang ang kausap mo ay Diyos na hindi nakakaintindi o hindi nakakarinig. So yun, alam niyo naman po yung binabanggit ko eh. Na walang kabuluhang paulit-ulit. So, the Pharisees or the Jews are being confronted because of their yung pagpapakitang tao sa panalangin, pagtayo sa mga sinagoga, sa lipuang daan. At ang mga hintil naman, doon sa mga paulit-ulit, walang kabuluhang paulit-ulit, nakakasalita. So, dalawa ang pinupuna ng ating Panginoon. Huwag nga kayong magsigaya sa kanila, sapagkat talastas ng inyong Ama ang mga bagay na inyong kinakailangan bago ninyo hingin sa Kanya. No? Kaya hindi mo kailangang ulit-ulitin na walang kabuluhang paulit-ulit, sapagkat narinig ka ng Diyos at bago mo pa man hingin sa Kanya, ay talastas na ng inyong Ama. No? So, verse 9 to 13. Kung mapapansin niyo po, I flash the English version on the screen because meron akong gustong talakayin dito. At linawin. Sabi sa verse 9, this then is how you should pray. This is how you should pray, sabi ng Panginoon. He did not say, this is what you pray. Hindi sinasabi ng Panginoon na, this is the exact words that you're going to say when you pray. So, hindi po ganun ang sinasabi ng Panginoon, kundi, this is how you should pray. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done. On earth, as it is in heaven. Give us today our daily bread, and forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. So ito po yung tinatawag nating model prayer. So, sabi ng Panginoong Hesus, para po sa ating mga kabataan, talakayin ko na po ng mabilis. This is how you should pray. So, not this is what you pray. So, if we're going to define or to get the exact Greek word ng praise na yan, ng this is how you should pray, ito po yung Greek niyan, basahin niyo po mga kapatid. Hindi pa po ako ganun marunong magbasa ng Greek. One word lang ang kaya kong basahin sa Greek. So, ang transliteration niya ito po, hutos on proselyte. So, the word translated how is the hutos. Ano po meaning niyan? Meaning, ayan, thus, in this way, so, like this, in this manner. It describes the manner or way in which something is done. So, sabi ng Panginoon, if you don't know how to pray, pray in this way. Pray like this, or pray in this manner. So, sinasabi ng Panginoon, when you pray, this is the substance of your prayer. This is the content. This should be the content of your prayer. No? Ito dapat yung content o substance ng iyong panalangin. Ito yung tinuturo ng Panginoon para po sa ating mga kapatid. So, isa-isayin natin. Halimbawa, ito po, our Father in heaven, hallowed be your name. Yan po ay adoration. Before you ask anything, purihin mo muna ang Panginoon. So, hallowed be your name, sabihin, make the name of God holy. Pinupuri mo ang kanyang dakilang pangalan na siya'y nasa langit. No, yun yung papuri. And your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Yan po yung pagpapakita ng ating submission. Every time we pray to God, na tayo ay umaasa sa kanyang kanyang will, kanyang kagustuhan. Give us today our daily bread, tsaka na tayo, o yung laman ng ating panalangin ay yung paghingi ng ating pangangailangan. Yung supplication or provision.